Maraming salamat po mga master sa walang sawang suporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Please like, share and subscribe. Pa-donate via GCash po sana mga master pang-unlock sa mga kabanata at pang-edit na rin naka-data lang kasi tayo mga master at wala tayong kinikita sa lahat ng mga upload natin. Salamat and God bless. Kabanata 1 hanggang 10. Edited by Mitsuki Official. Palanan City, may isang lalaki na ang pangalan ay si John Walker ay isang lalaking may asawa na ang kahihiyan ay kilala sa buong city. Siya ay nanirahan sa pamilya ng kanyang asawa, ang mga Manson, at tinatratong parang alipin sa loob ng 3 taong pagsasama niya. Ang dignidad ay isang bagay na banyaga sa kanya, ngunit sa wakas ay nasiyahan na rin siya sa isang nakamamatay na gabi. Sa nakalipas na 3 taon, nagtrabaho siya tulad ng isang kabayo sa kumpanya ng mga Manson bawat araw, ngunit ang kanyang sweldo ay kailangang ibigay sa kanyang asawang si Evelyn na hindi man lang niya makukuha ng hindi humipo ng distansya. Sa oras na umuwi siya sa gabi, kailangan niyang maglaba, maglinis, magluto, at gumawa ng lahat ng uri ng gawaing bahay. Gayunpaman, nagsumikap siya ng hindi nagrereklamo. Naisip niya na ang paggawa ng lahat ng iyon ay magpapahintulot sa kanya na patunayan ang kanyang kahalagahan sa kanyang asawa at makumbinsi itong manatili sa kanya hanggang sa pagtanda nila, ngunit ang natanggap niya bilang kapalit ay isang malaking regalo, isang sanggol. Ang kanyang asawa, na kahit minsan ay hindi niya nabigyan ng pagkakataong makalapit, ay buntis, at malapit na siyang maging ama. Pero may makakaisip ba sa magandang balitang iyon? Mabuti ang sahig, John. Walang kwenta ka. Wala ka bang magawang tama? Bakit ka namin hahayaan na manatili sa amin kung ang isang aso ay mas mahusay kaysa sa iyo? Ang mga masasakit na salita ay nagmula sa biyenan ni John na si Helen Manson. Tinuro niya ng daliri ang mukha nito habang pinaparusahan siya na parang wala ng bukas. Tumangala si John, at duguan ang mga mata nito dahil sa galit. Helen. John gritted his teeth and suppressed the voice in his throat. Don't call me by my first name. Hindi ka karapat-dapat para tugunan ako ng ganyan. Si Helen ay may ekspresyon ng pagkasuklam at paghamak. Nanatiling tahimik si John at pinipigilang magsalita. Bigla na lang. Si Elder Manson, gaya ng pagkakakilala niya, ay dinala sa ospital sa likod ni John ng mga 8 milya o higit pa. Ang matanda ay nakatanggap ng paggamot sa tamang panahon at sa gayon ay naligtas sa pamamagitan ng kabaitan ni John. Malamang na nadama ni Elder Manson na maingat na bayaran ang pabor sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanyang apo, si Evelyn, kay John. Lahat ng iba sa pamilya ay tutol dito, ngunit ang matanda ay nagbingi-bingihan sa kanila. Simula noon, si John ay nanatili sa Manson sa loob ng 3 taon. 3 taon. Imposibleng gumawa ng anuman sa mapait na mag-inang duo na iyon. Si Evelyn at ang kanyang pamilya ay tumingin sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso dahil lamang siya ay isang ulila na walang mga prospect at walang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, si Evelyn at ang iba ay patuloy na kinukulit, sinasampal, at pinag-uusapan siya sa bawat pagkakataon. Napigilan ng kanyang biyenang si Helen ang kanyang sarili, ngunit kaunti lang. Mula nang pumanaw si Elder Manson dahil sa sakit ng 1 buwan na ang nakararaan, halos pinag-ibayo na ni Helen at lahat ng kanilang pagsisikap na itaboy siya. Sa pamilya at ginugol ang kanyang mga araw sa pagtrato ng mas masahol pa kaysa sa isang aso. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Evelyn, amoy alak. Nakasuot ng mga nakaistilong damit at itim na medyas na sutla, ang lakad ng kanyang mahahabang binti at ang kanyang mapang-akit na namumula sa mukha ay hindi mapaglabanan ng halos lahat ng lalaki. Mula nang siya ay bumalik, tumangala si John sa kanya at nakaramdam ng matinding kirot mula sa kanyang pusong nananakit. Hindi niya maisip kung paano niya nagagawa ang sarili na lumabas para uminom kahit noong buntis siya. Ang unang instinct ni John ay ang ulo at alalayan siya, ngunit agad siyang tinulak ni Evelyn. Hawakan mo ako. Pack up your stuff now and get the hell out of here. Magdi-divorce tayo sa Civil Records Office bukas. Ano? Bakit? Sa puntong iyon, nagpakita si Helen at nagsimulang magmura kay John nang makita niya itong nakatayo doon na nalilito. Anong ginagawa mo, John? Dalhin mo ang isang palanggana ng tubig at simulan mong hugasan ang mga paa ni Lulo.
Lumapit si Helen kay Evelyn na may magmahal na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng babae sa pinakamaraming asal at nagtanong, bakit ka umiinom ng labis na alak? Hindi ito mabuti para sa sanggol. Masyado kang nag-effort para tuluyang mabuntis ang anak ni Brody, kaya hindi mo dapat hayaang may mangyari sa kanya. Inabangan na niya ang pagkakaroon ng apo kahit ilang buwan pa lang bago ang takdang petsa. Isang lalaki ang magbibigay ng pagkakataon sa kanyang anak na maging asawa ni Brody. Ang tanging dahilan kung bakit niya pinananatili si John ay dahil hindi siya sigurado sa kasarian ng sanggol. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng isang tao na mag-alaga sa kanyang anak na babae, at ang isang babysitter ay magbabayad ng karagdagang pera. Sapat na ang paghihirap ko sa kawalang silbi mo sa nakalipas na 3 taon, John. Maghiwalay na tayo bukas. Tumingin si Evelyn kay John na may malamig, mayabang, at mapang-asar na ekspresyon. Naramdaman agad ni John na parang tinusok ng libu-libong palaso ang kanyang puso. Alam niyang hindi siya karapat-dapat kay Evelyn, at gayunpaman ay nagpatuloy siya sa pagsusumikap at tiniis ang lahat sa loob ng 3 taon sa pag-asang makuha ang pagsang-ayon ni Evelyn. Hindi niya alam na makakatanggap siya ng paghiling para sa diborsyo kapalit ng lahat ng kanyang pagsusumikap. Tandang padamdam. Tama ka. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Helen. Tapos, may anak na kami ngayon ni Brody, at masisira ang reputasyon namin kapag may lumabas na balita na nakatira pa siya sa amin. Pagod na ako. Pwede mo ba akong ihatid sa kwarto ko para makapagpahinga ako? Naiinis ako sa paningin ng lokong ito. Magiliw na hinaplos ni Evelyn ang kanyang tiyan at nagsimulang mag-alala kung ang ibang babae sa paligid ni Brody ay susubukang makialam sa kanila kapag lumaki na ang kanyang tiyan. Habang tinutulungan ni Helen si Evelyn na pumasok sa silid, tinabihan niya si John, bakit nandito ka pa? Mananatili ka ba at mag-aalaga ng isang sanggol na hindi sa iyo? Sa ilang segundong iyon, ang kahihiyan, galit, at iba pang mga epektong emosyon ay nagsimulang manig sa puso ni John. Para siyang isang inabandunang ligaw na walang awa na itinaboy sa bahay nito. Lahat ng kanyang ari-arian mula sa 3 taong pagsasama, kabilang ang kanyang ID card, ay itinapon sa basurahan, at ang pinakamatinding emosyon ni John noon ay ang mapait na pagkabigo. Wala siyang tirahan. Busog sa kanyang biyenan at hindi siya nabigyan ng kahit isang sentimo. Siya ay katulad ng isang ligaw na aso. Si John ay gumala sa kalsada at napunta sa isang sementeryo, kung saan naramdaman niya ang malamig na hangin sa loob ng kadiliman. Nakatayo siya sa harap ng isang lapida na may malungkot na ekspresyon at nanlaki ang mga mata, ngunit wala ni isa. Tumulo ang luha. Hindi niya alam kung galit, kawalan ng pag-asa, o pagkabigo. Tahimik siyang tumingin sa lapida ng yumaong Elder Manson, ang tanging taong nagpoprotekta sa kanya at nag-alaga sa kanya sa loob ng 3 taon na iyon. Matapos mapalaya sa bahay, naramdaman ni John na magbigay ng respeto sa matanda sa huling pagkakataon. Pinakamurang bulaklak. Salamat sa pag-aalaga sa akin sa loob ng 3 taon na ito, sir. Hiwalayan ko na si Evelyn bukas, nabigo akong matupad ang iyong inaasahan. Namumula ang mga mata ni John. Lumuhad siya sa dilim ng gabi at yumuko sa lapida ni Elder Manson ng ilang beses na magkasunod. Mahirap ilagay ang pait at kalungkutan sa kanyang puso sa mga salita. Nang magbigay siya ng respeto, kumuha siya ng isang palawit, hinawakan ito sa kanyang kamay, at walang laman na umupo sa lupa habang nakatalikod sa lapida. Lingid sa kaalaman ni John, ang pendant ay tila kumikinang na may puting liwanag, halos parang nararamdaman nito ang galit at kahihiyan sa loob niya. Kabanata 2. Umalis si John sa sementeryo matapos magbigay ng respeto kay Elder Manson, ngunit bago siya umalis sa lugar, nakita niya ang isang magandang babae na nakasuot ng off-eyewear na nakatayo sa pasukan. Maganda ang kanyang figure, at nagtaka si John kung bakit ang isang tulad niya ay dadalaw sa sementeryo sa kalagitnaan ng gabi sa halip na mahimbing na natutulog sa kama. Gumamit din siya ng makapal na pampaganda na nagudyok sa kanya na mag-double take sa kanya. She seemed unhappy and muttered something along the lines of, broke *SB** starred. Karaniwang hindi pinapansin ni John ang mga ganoong pananalita noong nakaraan dahil hindi siya naninindigan na makakuha ng anuman kung mag-react siya sa mga ito.
Gayunpaman, ang sorpresang ibinigay sa kanya ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagbubuntis sa anak ng ibang tao, at ang kanyang pagpapaalis sa bahay, ay nagpalungkot sa kanya. Gusto niyang ilabas ang kanyang nararamdaman. Sa isang mainit na ulo ng impulsiveness, tumakbo siya papunta sa babae at sinabing, sa halip maaga ka para ihandog ang iyong sarili sa labas ng kalye. Magkano ang sinisingil mo para sa isang gabi? Nagkataon lang maganda ang mood ko ngayon. Ang totoo, walang kahit isang sentimo si John sa kanyang bulsa. Nanginig siya ng bahagya ng magsalita at nag-aalalang kabit ito dahil wala na itong ibabayad sa kanya. Sa kabutihang palad para sa kanya, namula ang mukha ng magandang babae at napatitig siya kay John pagkatapos marinig ang pahayag nito. Siya ay isang prim and proper woman, it seems. Lihim na gumaan ang pakiramdam ni John. Marami siyang naranasan sa Mansons noong araw na iyon at natama na siya. Nang makita niyang nakatitig sa kanya ang babae, idinagdag niya ang isa pang pangungusap, anong tinatitigan mo? Hindi mo ba narinig ang tanong ko? Tinanong kita kung magkano ang singil mo para sa isang gabi. Anong mali? Inaasahan mo bang papakitaan ka ng ilang dignidad kahit na ibinebenta mo ang iyong sarili? I used to do combat training so you're the one who should be thanking me for a good time instead. Ang pananalitang iyon ay lalong ikinagalit ng babae at agad itong sumigaw, anong pangalan mo? Saang kumpanya ka galing? Ano sa iyo? Naisip mo bang pumunta mismo sa lugar ko? Hindi basta-basta sasabihin ni John sa mga random na tao ang tungkol sa kanya. Ang huli ay nakaramdam ng labis na hinanakit. Sa pagliko ni John upang umalis, nakita niya ang dalawang makulimlim na kabataang palihim na papasok sa sementeryo. Kanya-kanya silang may hawak na sako at lubad. Hindi nila nakita si John dahil masyadong madilim ang lugar at nakaharang ang paligid ng mga puno at lapida. Nakikita ng matalinong tao na walang kwenta ang dalawang iyon. Kumunat ang noo ni John at inakala niyang hinahabol nila ang babaeng iyon at kaya nagpa siya na sundan sila ng palihim. Sigurado, ang magandang babae na tila naghihintay sa sementeryo ay agad na sinugod mula sa likuran ng dalawang lalaki at isinilid sa sako. Ang kanyang bibig ay napuno ng isang pares ng mabahong medyas, at ang lahat ng kanyang pakikibaka at pagtutol ay walang kabuluhan. Hindi nagtagal, hinawakan ng isa sa mas malalakas na lalaki ang babae habang ang isa naman ay nagdala ng isang malaki at mabigat na bato at itinali ito sa sako. Sa kanila pagkatapos ay binuhat ang bato at itinapon ito sa ilog na may isang palo. Lumaki ang mga mag-aaral ni John. Ito ay pagpatay. Ang unang instinct ni John ay ang tumakas, ngunit siya ay nag-aalala na magulat siya sa mga lalaki sa anumang tunog na kanyang ginawa habang ginagawa iyon. Dahil dito, patuloy siyang nagtago sa likod ng lapida at naghintay hanggang makaalis ang dalawang lalaki bago maingat na inilabas ang kanyang ulo. Pagkaraang makapag-isip, tumalon si John sa tubig. Siya ay maaaring isang duwag na tao, ngunit ang mga pagpapahalagang itinanam sa kanya mula pagkabata ay nangangahulugan na hindi siya maaaring tumayo at panoorin ang isang mahinang babae na pinapatay sa kanyang harapan mismo. Nailigtas ni John ang babae sa tubig nang wala sa oras. Hindi niya pinansin na basang-basa siya at hinihingal at agad na kinalas ang sako. Sa kasamaang palad, hindi niya napansin na nasa tabi lang siya ng punyal na ibinagsak ng isa sa mga lalaki. Sa ibang lugar, ang dalawang binata ay nagtungo hanggang sa kalsada sa labas ng sementeryo, kung saan nakaparada ang isang high-end na luxury SUV. Papasok na sana sa kotse at aalis nang walang malay na inabot ni Marco ang kanyang bota. Nagiba ang ekspresyon niya sa isang iglap. Dang, nalaglag ko ang punyal ko. Malamang nasa tabi ng ilog. Kailangan nating magmadali at ibalik ito. May mga fingerprints ito. Tumakbo ang dalawang lalaki pabalik sa ilog. Nang buksan ni John ang sako, basang-basa na ang babae sa loob. Ang kanyang puting pangitaas at isang maiksi, hip-hogging na palda ay basang-basa, mahigpit na nakakapit sa kanyang katawan at nagpapatingkad sa kanyang hubog at katangi-tanging figure. Ang kanyang pangitaas, sa partikular, ay nagsiwalat ng hindi malinaw na mga bakas ng kanyang maliit na itim na lace na bra. Napakagandang tingnan. Hindi napigilan ni John ang lumunok. Naisip niya na si Evelyn ay isa ng magandang babae, at hindi niya inaasahan na ang babaeng nasa harapan niya ay hihigit sa kagandahan ni Evelyn ng 1 milya. Ang babae ay nasa ilalim ng tubig sa loob ng sapat na panahon na ang kanyang mukha ay mapotla at hindi siya makahinga.
Walang nagawa si John kundi ilagay ang isang kamay sa kanyang sapat na dibdib at bigyan siya ng kaunting paghinga mula sa bibig. Nagulat siya, malambot ang kanyang dibdib at mas malambot pa ang kanyang labi, ang huli ay halos may pahiwatig ng tamis sa kanila. Tuldok. Hindi napigilan ni John na magpantasya pa. Ilang sandali pa. Sa wakas ay muling nabuhayan siya ni John. Blig. Umubo ang babae ng ilang subo ng tubig. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga pilikmata at sa wakas ay nanambalik ang kanyang pakiramdam. Naramdaman ng babae ang init sa kanyang labi. Nang muli niyang itinaas ang kanyang ulo, nakita niya ang kamay ni John na hinahaplos ang kanyang binti, kaya sinipa niya ito sa ilog sa sobrang galit. Pinagalitan pa siya nito, ano sa tingin mo ang ginagawa mo, dinadamay mo ako ng ganoon. Pervert ka. Kasuklam-suklam. Nagulat si John at tuluyang nahulog sa tubig. Ilang beses siyang napahagulhol at naghampas-hampas sa ilog bago matagumpay na nakaakyat pabalik sa pampang. Sa sandaling iyon, mas nakakaawa pa siya kaysa dati. Napakaraming pagkakamali ang dinanas niya noong araw na iyon at tumingin sa babae na may galit na galit. Hindi man lang siya nag-abalang ipaliwanag ang nangyari sa kanya. Pare-parehas lang ang mga babae. Iniligtas kita at binigyan kita ng bibig, ngunit sa halip na magpasalamat, sinipa mo ako sa ilog. Wala bang itinuro sa iyo ang iyong mga magulang? Sa tingin ko ay dapat kitang parusahan sa ngalan ng iyong ama. Sabi ni John at humakbang papalapit sa kanya. Ang babae ay nagsimulang magpanik, at ang buong katawan, pati na ang aking dibdib at boses, ay nanginginig. Hoy! Tumigil ka na sa panggugulo. Kung may gumawa sa kanya ng isang bagay sa gayong tiwangwang na lugar at itapon siya pabalik sa tubig, walang makakahanap ng anumang ebidensya. Pagkatapos ay inagaw ni John ang kanyang cellphone at susi ng kotse na nasira ng tubig. Sinira niya ang kanyang selda sa pamamagitan ng pagbagsak nito ng malakas sa lupa at pagkatapos ay itinapon ang susi ng kotse sa tubig. Nasa labas tayo ngayon, at sinira ko lang ang cell mo. Paano kung umalis ako ngayon at sumakay ng taxi pa uwi? Paano ka mabubuhay dito? Hindi ka makakatawag ng taxi nang wala ang iyong cellphone, at hindi mo mabubuksan ang iyong sasakyan ngayong lumalangoy ang mga susi kasama ng mga isda. Gusto mo bang umuwi? Well, taba ng pagkakataon. Iiwan na kita dito kung saan kahit ang damo ay hindi tumutubo. Ito ay isang sementeryo, kaya sigurado akong marami kang makakasama sa gabi. Pagkatapos ay naglakad si John ng may malalaking hakbang. Natakot ang babae kaya nanginginig siya na parang dahon at umiyak, hindi. Huwag. Huwag gawin ito. Nakikiusap ako sa iyo. Kabanata 3. Ang sementeryo ay matatagpuan sa isang malayong lugar, sa simula. Kumpiyansa si John na walang multo sa paligid, ngunit hindi niya masabi ng tiyak ang maraming tsismis na nagkukubli ang mga lobo sa paligid. Basang-basa ang babae matapos mahatak palabas ng ilog, at hindi na siya makakalakad ng malayo dahil nasugatan siya. Kung isa sa alang-alang kung gaano kalayo ang lugar, halos tiyak na walang pupunta doon upang iligtas siya. Para sa isang babae na ang mga susi ng kotse ay itinapon sa ilog at nabasag ang cellphone, ang magpalipis ng isang gabi ay mas masakit kaysa sa kamatayan. Sa kasamaang palad para sa kanya, lahat ng intensyon ni John ay parusahan siya para sa kanyang kawalan ng utang na loob. Si John ay lumayo. You jerk. Huwag mo lang akong iwan dito. Sinubukan ng babae na habulin si John, ngunit lahat iyon ay walang kabuluhan habang galit itong umalis. Nagmura siya ng masama at nalungkot siya dahil hindi niya inaasahan na ang isang marangal na dalagang tulad niya ay magdaranas ng ganoong pagtrato sa kamay ng isang ordinaryong tao. ****. Kapag nalaman ko kung sino ka, sigurado akong babayaran ka. Sigaw ng babae, na ang pangalan ay Nicole Young. Sa sandaling sinabi niya iyon, nagpasya si John na huwag siyang pansinin ng mahigpit kahit na nakaramdam siya ng kaunting pag-aatubili na kumilos kanina. Ngunit kahit papaano ay hindi malaglag kahit isang luha. Naputol ang takong ng kanyang high heels, at nanginginig siya dahil sa lamig ng hangin dahil basa pa ang kanyang katawan. Maingat siyang tumingin sa paligid nang maramdaman niya ang nakakasindak na paligid. Kahit na walang mga lobo sa paligid, walang sinasabi kung sila ay anumang supernatural na pagpapakita dahil sila ay nasa isang sementeryo. Kinasusuklaman niya si John sa bawat himaymay ng kanyang katawan dahil hindi siya kailanman nagdusa ng ganitong pagmamoltrato sa buong buhay niya bilang isang layaw na panganay.
anak sa kanyang pamilya. Si John naman ay nagsimulang magsisi sa kanyang ginawa sa loob ng 1 o 2 minuto pagkatapos umalis. Siya ay isang mabuting tao na may mabuting puso, at kung wala ang kabutihang iyon sa kanya, hindi niya nailigtas ang matandang Elder Manson sa nakalipas na mga taon at tiniis ang lahat ng pagpapahirap sa kanya ng mga Manson sa loob ng maraming taon. Noong binitukan niya ang babae kanina, paimpol niyang ibinuhos ang lahat ng sama ng loob kina Evelyn at Helen sa inosenteng si Nicole. Ang kanyang maikling paglalakad ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong kumalma, lalo na't may banayad na hangin na umiihip sa kanya. Naisip niya sa kanyang sarili, baby siya. Ang paggawa niyan sa kanya ay lalampas sa linya ko. Kahit na hindi siya nakatagpo ng anumang mga lobo o multo, magkakaroon pa rin siya ng masamang sipon kong. Nanatili siya dito buong gabi. Kakainin ako ng konsensya ko habang buhay kapag may nangyaring masama sa kanya. Tama na ang pananakot sa kanya ng kaunti. I shouldn't leave her here the entire night. Tumalikod si John at hinanap siya. Pagdating pa lang niya sa lugar kung saan niya iniwan si Nicole, wala na siyang makita si John ay nabalisa. Hinanap niya ito ng mataas at mababa ngunit wala siyang nakita maliban sa matataas na takong nito. Hindi magandang senyales iyon. Alam ni John na may problema si Nicole, at hindi nagtagal ay narinig niya ang mahinang paghingi ng tulong ni Nicole. Tumakbo siya papunta sa direksyon ng tunog at muling bumalik ang galit niya. Bumalik na pala ang dalawang magnanakaw noon, at hindi na lang nila agenda ang pagpatay kay Nicole. Kahit sino ay maaaring hulaan na ang mga lalaki ay nakakaramdam ng kaunti nang bumalik sila at nakita si Nicole na basang-basa at tumutulo. Halos nahubad na si Nicole nang matagpuan siya ni John. Sa puntong iyon, tuluyan na niyang binaliwala ang katotohanang hindi siya katugma sa dalawang lalaking iyon at tumakbo siya para sipain sila. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba at nakita na si Nicole ay bumaba sa kanyang huling piraso ng damit. Kahit pilit niyang takpan, hindi niya naitago ang kumikinang na pagiging patas ng kanyang exposed na balat. Si John subconscious ay nasilaw sa kanyang kaaya-ayang figure at itinuring siyang isa sa mga pinaka-nakamamanghang babae na nakita niya. At least, mas maganda ito kaysa sa figure ni Evelyn nang sumilip ito sa kanya habang naliligo ito. Ayos ka lang ba? Hinubad ng guilty na si John ang kanyang damit at inihagis kay Nicole para matakpan ang kanyang katawan. Nagmamadaling tinakpan ni Nicole ang kanyang mga damit, ngunit nakaramdam siya ng galit at kawalan ng magawa nang makita niyang ang tagapagligtas niya ay si John. Nag-isip ang kamay niya at gusto siyang sampelan sa mukha, ngunit dahil sa eksenang nakita niya sa gilid ng mata niya, sumigaw siya sa halip. Mag-ingat ka. Nagbabala siya, ngunit huli na ang lahat. Ang masasamang tao, na nakasuot ng itim na suit, ay isang matatag na tao. Sa kabaligtaran, si John ay may ordinaryong katawan at kaya nabigo siyang harangan ang lalaki. Sa isang sipa, pinalipad ng lalaki si John ng 2 o 3 metro ang layo. Pagkatapos ay inilabas niya ang punyal na nalaglag niya kanina at ngumisi. Trying to get yourself killed. Ang lalaking nakaitim na suit ay tumapak sa dibdib ni John at itinaas ang nagniningning na punyal para patayin si John. Sa likod niya, ang lalaking kanina pa nagtanggal ng damit ni Nicole. And was kicked by John urged, Marco, the youngs are powerful, and it won't be long before they track us both down. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya pa ng oras. Harapin mo sila at huwag kang magkamali. Yan ang mayaman, galing sayo. Medyo malungkot na naisip ni Marco. Kung tutuusin, tatapusin na sana nila ang buhay ni Nicole kung ang ibang lalaki ay hindi sumuko sa mga pagnanasa na iyon. Gayunpaman, hindi ito ang oras para makipagtalo tungkol sa kung sino ang tama, at kaagad si Marco. Sinaksak ng punyal ang dibdib ni John. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Sa kanyang huling hininga, nagngangalit si John, mahigpit na hinawakan ang hita ni Marco, at sinigawan si Nicole. Tumakbo. Walang halaga ang buhay ko, kaya hindi mahalaga kung mamatay ako. Iligtas ang iyong sarili. Huwag mo akong alalahanin. Mapait na ngumiti si John kay Nicole bago ang nalalapit nitong kamatayan. Kahit nagalit siya sa kaibuturan, nanatili siyang tapat na John sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Napagpasyahan niyang hindi na siya magiging ganoong klaseng tao muli sa susunod niyang buhay. Ang mapait na ngiti ni John ay sumasaklaw sa napakaraming emosyon, kabilang ang pagkaasim, kalungkutan, at kawalan ng pag-asa. Natigilan ang maselang katawan ni Nicole.
Tila nababasa niya ang kahinaan at kalungkutan ni John sa pamamagitan ng kanyang ngiti, at malayo ito sa matapang at malakas na hitsura na ipinakita niya. Hindi nakatakas si Nicole dahil alam niyang isang walang kwentang pagsisikap iyon nang mamatay si John. Nang makita ang pagkamatay ni John, namutla ang magandang mukha ni Nicole at bumagsak siya sa lupa. Bagamat binubuli siya ni John kanina, hindi maiiwasang malungkot siya nang makita niyang isinuko ang kanyang buhay para iligtas siya. Kasabay nito, ang pagbuhos ng dugo mula sa dibdib ni John at nabahiran ang palawit na nakasabit sa kanyang leeg. Walang nakapansin sa puting ningning sa pendant na nagsimulang pumasok sa katawan ni John mula sa sugat. Ako ay isang ninuno ng mga lobo, at ang aking kabantugan ay hindi laban sa maalamat na mga Diyos. Kung ang kapalaran ay nasa sinuman sa aking mga inapo, sila ang magmamana ng nilalaman sa loob ko. Nang malapit na siyang mamatay, bumuhos sa isipan ni John ang isang buong gulo ng pinaghalong impormasyon. Makalipas ang ilang sandali, tila siya ay bumalik sa liwanag habang ang kanyang maputlang mukha ay naging abnormal na pula at isang hindi kilalang kapangyarihan ang damaloy sa kanyang katawan. Sunod ka, Nicole. Ngumisi ang lalaking nakaitim na suit at naglakad papunta kay Nicole na may dalang punyal. Napaupo si Nicole na paralisado sa lupa habang nakatingin sa kanya. Nang kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Sa likod mo. Galit na sigaw ng isa pang lalaki ngunit sa kasamaang palad huli na ang lahat. Kinuha ni John ang punyal sa lupa, biglang tumayo, at sinaksak ang lalaking nakaitim na suit mula sa likuran. Paano, ang lalaking nakaitim na suit ay biglang lumingon. At tumitig kay John, at bumagsak sa lupa ng may malakas. Nakalabog. Patay na siya bago pa niya maisip, paano ka nakabalik? Kabanata 4. Nagkamit ng walang limitasyong kapangyarihan si John pagkatapos mabuhay muli, at bagamat hindi niya ito agad-agad makabisado, sapat na iyon para harapin ang dalawang tulisang iyon. Natigilan ang natitirang tao nang makita ang nangyari, at sinamantala ni John ang pagkakataong sunggaban siya bago bumagsak sa tubig. Nakita ni Nicole ang buong bagay at iniisip kung mamamatay silang magkasama. Isang magkasalungat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Maaaring nakakainis ang lalaki, ngunit handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay upang iligtas siya kahit na ang kanilang pagtatagpo sa araw na iyon ay nagkataon lamang. Nanghihina na ang mga paa ni Nicole sa puntong iyon, at kailangan niyang gumapang para marating ang gilid ng tubig. Ang kanyang emosyon ay ganap na gulo dahil hindi siya sigurado kung gusto niya o hindi na muling lumabas si John. Maaaring siya ang nagligtas sa kanya, ngunit ang kanyang malinis na katawan ay hinawakan at nakita niya, hindi pa banggitin ang katotohanan na halos hinalikan siya nito sa panahon ng bibig sa bibig na resuscitation. Kinagat ni Nicole ang kanyang labi at naghintay, ngunit hindi siya nagpakita ng mga senyales ng muling paglabas. Iniisip niya kung namatay ba siya o nakaligtas at hindi sigurado sa kanyang kapalaran. Walang kamalay-malay na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata at wala siyang nagawang pigilan ang mga ito na dumating. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng busina ng sasakyan. Sinimulan na ng mga bodyguard ng mga Young ang paghahanap sa kanya. Sinuot niya ang damit ni John at nagpatuloy sa paghihintay. Nang makumpirma niyang hindi nakalabas si John sa tubig, malumanay niyang sinabi sa ilog, Nicole Young ang pangalan ko. Come and see me sometime. Tumalikod si Nicole at umalis ngunit hindi niya alam na narinig ni John ang lahat ng sinabi niya sa ilalim ng tubig. Nicole. Napakagandang pangalan. Pagka-uwi, tila nawala ng malay si Nicole habang nag-utos ng grupo ng mga bodyguard na sumisid sa ilog at hanapin si John. Sa huli, gayunpaman, walang nakitang baka sa kanya. Ang alam lang nila ay ang pangalan niya ay John Walker, na kilala bilang manugang na namuhay na parang aso kasama ang pamilya ng kanyang asawa. Natagpuan din ng isa sa mga bodyguard ang kanyang ID card, na sinasabing natuklasan sa isang recycling center. Parang may mali sa buong sitwasyon. Si Evelyn at Helen ay parehong naghintay sa labas ng Civil Records Office. Paminsan-minsan, itinaas ni Evelyn ang kanyang pulso upang tingnan ang oras kanyang relo. Lalo lang nadagdagan ang galit niya sa bawat minutong lumilipas. Napagkasunduan na niya si John na tapusin na ang hiwalayan nila noong umagang iyon, ngunit halos tanghali na at wala pa ring nakikita si John. Was unreachable when she tried to do so earlier. Wala siyang ideya kung saan siya nagpunta at wala siyang paraan para makontak siya. Habang lumalaki ang pagkainip ni Evelyn, nagpakita sa wakas si John.
Halos malagutan na siya nang hininga nang tumakbo siya mula sa di kalayuan. Punit-punit ang kanyang damit, at para siyang epitome ng kahihiyan. Pagkatapos ng pananakot ni John kay Nicole, nalaman niyang anak si Nicole ng isang maimpluwensyang pamilya. Dahil dito, hindi na siya nang ahas na muling bumangon mula sa tubig at nagpasya na lang na magtago sa ilalim ng tubig. Matapos ipalagay ni Nicole na patay na siya at makausap ang ilog, naramdaman pa rin ni John na may mga bodyguard na naghahanap sa lugar. Kaya't nagpasya siyang lumangoy sa agos at lamusong, ngunit kalaunan ay nahimete sa tubig dahil sa lahat ng kanyang pinagdaanan noong gabing iyon. Paggising niya, bandang 9 na ng umaga. Naalala niya kaagad ang hiwalayan nila ni Evelyn. Na nagudyok sa kanya na sumugod dahil gusto niyang palayain ang sarili mula sa kanya sa lalong madaling panahon. Si Evelyn, gayunpaman, ay tumakbo palapit sa kanya at itinaas ang kanyang kamay upang bigyan si John ng isang malakas na sampal. Saan ka nagpunta kagabi, ikaw? Walang kwentang basura. Di ba sabi ko sa'yo kagabi maghihiwalay tayo kaninang umaga? Halos tanghali na. Masyado mong sinasayang ang oras ko. Evelyn lambasted. I was busy last night. Tinakpin ni John ang kanyang mukha. How he wished he could slap her back kung may lakas lang siya ng loob na gawin iyon. Sa huli, ang tanging magagawa na lang niya ay magnganga ang kanyang mga ngipin at tiisin ang kahihiyan. Ano kayang pinagkakaabalahan ng isang walang kwentang B***star na tulad mo? Lumabas ka ba at natulog sa iba dahil nagalit ka sa nangyari kagabi? Lumapit si Helen na may kakaiba sa mukha. Sobrang sobrahan mo siya, Nay. Walang babaeng maghahangad ng basurang tulad niya, not unless bulag sila. Kahit na maghanap ng mga kabit, wala siyang pera para ipambayad sa kanila. Natatawang sabi ni Evelyn. Namula ang mukha ni John, tapos namula, at hindi niya napigil ang tumangala dahil sa pangungutya ng dalawang babae. Ito ay mahalaga pa rin. Nasasaktan ako kapag nakikita kita. Let's get this divorce done and over with. Malamig na ngumuso si Evelyn bago tumalikod at buong pagmamalaki na naglakad patungo sa entrance ng Civil Records Office. Sa sandaling iyon, awkward na sinabi ni John, sa tingin ko ay hindi natin magagawa iyon. Nawawala ang ID card ko. Noong pinalayas mo ako sa bahay kahapon, itinapon mo lahat ng gamit ko sa basurahan. Ang aking ID card ay kasama sa mga dokumentong iyon, ngunit ni isa sa inyo ay hindi nakapansin nito. Ngayong ipinadala na ito sa tambakan ng basura para sunugin, wala nang paraan para mahanap ang ID ko. Ano? Natigilan si Evelyn na tumingin kay John at nakangising sinabing, gumamit ka lang ng anumang dahilan. Pwede ba hindi mo na kailangan makipag-divorce diba? Sino ang sinusubukan mong lokohin? Sinasabi na nawala mo ang iyong ID card. Lalaki ka ba? Dagdag pa ni Helen, talaga. Kung ayaw mo ng hiwalayan, sabihin mo lang. O nag-e-enjoy ka ba sa pagiging cocked? Siguro lihim kang natutuwa sa pagpapalaki ng anak na hindi sa iyo. Nagsasabi ako ng totoo. Nawawala ang ID card ko. At kasalanan mo rin. Ano ang kinalaman nito sa akin? Mariin na ikinuyom ni John ang kanyang mga kamao at sa sobrang pag-aalala ay namula ang kanyang mga mata. Kahit na gusto niyang hiwalayan kaagad si Evelyn, wala siyang magagawa kung wala ang kanyang ID card. Sa sandaling iyon, dalawang sasakyan, isang marangyang Porsche at isang itim na Audi, ang huminto sa harap ni John. Nang bumukas ang pinto ng Porsche, lumabas sa kotse ang isang binata na mga 26 o 27 taong gulang. Nakasuot siya ng sunglasses at isang set ng mamahaling designer na damit. Ilang sandali pa, dalawang bodyguard na nakasuot at leather na sapatos ang lumabas sa Audi at sinundan ng binata sa marangal at magarbong paraan. Mabilis itong nakatawag ng atensyon ng maraming dumaraan. Masasabi ng lahat sa isang sulyap na ang binata ay tiyak na isang layaw na anak na mayaman. Ers habang mayabang na tanong niya, di ba sabi mo hihiwalayan mo ang walang kwentang asawa mo ngayon? Bakit hindi ka patapos sa divorce procedures? Anak, may balita ba ako sa'yo? Ang walang kwentang B***star na ito ay sadyang late na dumating kaninang umaga, at nagmatigas na tumanggi na makipag-divorce dahil paulit-ulit niyang sinasabi na nawala ang kanyang ID card. Hindi mo ba iniisip na katawa-tawa lang siya? Evelyn glared fiercely at John. Sino bang may sabing hindi ka makakapag-divorce ng walang ID card?
Kaibigan ko si manager dito. Sumama ka sa akin, isasama kita para ayusin ito. Madiin na ikinawit ni Brody ang kanyang kamay sa balingkinitang baywang ni Evelyn habang nakatingin kay John. Isang nakamamatay na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata habang sinasabing, "I'm warning you, kid. Mas ituloy mo ang hiwalayan na parang mabuting bata. Kung subukan mong makipaglaro para makatabi mo si Evelyn, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito habang buhay. Pakinggan mo yan, tanga. Kahit na wala kang ID card, maaari pa ring pumunta sa aking asawa upang matiyak na magpapatuloy ang diborsyo. Tingnan natin kung anong kalokohan ang gagawin mo ngayon." Ngumiti si Evelyn kay John at binigyan ng halik sa pisngi si Brody. Pagkatapos ay naglandi ang dalawa sa isa't isa habang papasok sila sa gusali. Walang sino man ang makapagdududa na sila ay isang kakila-kilabot na mag-asawa. Naikuyom ng mahigpit ni John ang kanyang mga kamao at puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi lang siya kinurot ni Evelyn kundi sadyang ipinakita pa rin sa kanya pagmamahal sa lalaking nasa harapan niya. Walang hangganan ang kanyang kalupitan. John. Gayunpaman, pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na ang kalayaan ay abot kamay, kaya't kinalman niya ang kanyang sarili at humakbang papunta sa Civil Records Office sa likod nina Evelyn, Brody, at Helen. V. Kabanata 5. Paumanhin, Miss Manson. Ayon sa batas ng kasal, mayroong isang buwang cooling off period kapag naghain ng diborsyo. At saka, wala ang iyong asawa ng ID card, kaya hindi namin maproseso kaagad ang iyong diborsyo. Isang babaeng staff na magalang na ibinalik ang lahat ng mga dokumento kay Evelyn. Screw this. Bakit may cooling off period bago ako makapag-divorce? Tawagan ang iyong manager. Gusto kong ituloy niya ito kaagad. Galit na hinampes ni Brody ang mesa. Sir, I'm just following the rules. Nalungkot ang babaeng staff pero napanatili pa rin niya ang pagiging magalang. Don't give me that crap. Sabi ko tawagan mo manager mo. Bingi ka ba? Marahas na sigaw ni Brody. Nagdulot siya ng napakalaking kaguluhan kung kaya't lahat ay nakatingin sa kanya o nakatitig sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganoong nangyari doon. Sa sandaling iyon, ang mga matataas na opisyal sa loob ng naalarma din ang Civil Records Office, at nagmamadaling tumakbo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na medyo mataba ang katawan. Ikaw pala, Brody. Please calm down. Hindi alam ni Amber kung sino ka. Hindi niya sinasadya. Patawarin mo sana ako. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng paumanhin bago tumalikod at pinagalitan ang babaeng tauhan. Kilala mo ba kung sino ito, Amber? Siya ang boss ng Sullivan Enterprises. Dapat kang humingi ng tawad kaagad. Sullivan Enterprises. Nagulat ang mga tao sa paligid. Ang Sullivan Enterprises ay isang kilalang upstart sa Palanan City. Ang kabuuang mga ari-arian nito ay umabot sa kalahating bilyon at mayroon itong nakakabaliw na yaman. Siya ang uri ng tao na hindi dapat masaktan ng sinuman. I'm sorry, Mr. Sullivan. Nagkamali ako. Patawarin mo sana ako. Natakot si Amber kaya mabilis siyang bumangon at yumuko kay Brody dahil sa paghingi ng tawad. Nasiyahan si Brody dito, at kasabay nito, nasiyahan siya sa mga nakakatakot na tingin ng mga tao sa paligid niya. Mr. Lowe, pakibilasan ang hiwalayan para sa aking babae. And while you're at it, register our marriage too. Oo, gagawin ko na. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at pinoproseso ang hiwalayan nina John at Evelyn pati na rin ang kasal nina Evelyn at Brody. Nakakagulat ka, mahal. Gusto ko yung side mo. Si Evelyn ay yamakap sa mga bisig ni Brody na parang isang kuting at sinabing mapanlin lang. Ang kapangyarihan at impluwensya ni Brody ay nagdulot ng pagmamalaki kina Evelyn at Helen. Sino siya? Paano niya nakilala ang panganay na young master ng Sullivan Enterprises? She is one lucky woman. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi maiwasang mapatingin kay Evelyn, kasama ang ilan sa mga kabataang babae na nagpapakita. Medyo kapansin-pansing pagseselos. Evelyn basked in the limelight as she giggled and smiled. She became as pretentious as could be. Samantala, naramdaman agad ng lahat na inagaw ang posisyon ni John sa relasyon.
Lahat ay nakatingin sa kanya ng kakaiba, na may ilang naaawa sa kanya habang ang iba ay nagpakita ng paghamak. Lalong napahiya si John dahil dito, at nais niyang maghukay na lang siya ng isang butas at lunggayan ito. Humarap na aalis na si John nang pigilan siya ni Brody. Aalis na agad. I won't let you off so easy. Malamig na ngumiti si Brody. Napasubsob ang mukha ni John. Anong balak mong gawin sa akin? Ano sa tingin mo? Masyado mong sinayang ang oras ng babae ko kaninang umaga, at mariin mong tinatanggihan na ituloy ang hiwalayan sa dahilan na nawala mo ang iyong ID card. Sa tingin mo ba hahayaan ko na lang na dumausdas ang lahat ng iyon? Ngumisi si Brody. Nilinaw ko na ang sarili ko, di ba? I never refused to divorce her and my ID card is missing, pinigilan ni John ang galit niya. Don't give me that crap. Sa tingin mo ba ganun lang ako kadaling lokohin? Ngumiti si Brody nang mapanlate at tumalikod para utusan ang dalawang bodyguard niya, saktan mo siya. Turuan ng leksyon ng tanga. Ipakita sa kanya kung ano ang nakalaan para sa kanya kung sinubukan niya akong linlangan. Naiintindihan. Ngumiti ang dalawang bodyguard habang nakataas ang kanilang mga kamao upang suntukin si John. Madalas na nagsasanay sa labanan ng dalawang bodyguard at agad na itinapon sa lupa si John. Naiikot lang ni John ang kanyang ulo sa isang bola gamit ang kanyang mga kamay at dumanas ng sunod-sunod na suntok mula sa mga kamao at paa ng mga bodyguard. Nakakaawa siya. Mas gugustuhin ko pang mamatay kung ako ay walang silbi gaya niya. Nagsimulang magbulungan ang lahat ng naroon habang nakatingin kay John ng may higit na pakikiramay at paghamak. Alam nila na marahil ay simula pa lamang ito dahil sa impluwensyang halos gagawin ng Sullivan Enterprises. Tiyak na nagsasaad ng kapahamakan para sa kinabukasan ni John. Biglang, isang malakas na hiyawan ng mga sasakyang nagpepreno. Isang pinahaba, binagong bersyon ng isang nakakatakot na Rolls-Royce, na sinundan ng dalawang itim na Mercedes-Benz, ay tumigil sa labas mismo ng Civil Records Office. Ang bumukas ang pinto ng Rolls-Royce, at lumabas sa kotse ang isang maganda, matangkad, at matikas na 23 o 24 anyos na babae. There was a certain air of elegance to her character. Sa likod ng glamorous na babaeng iyon ay 6 na bodyguards. Bawat isa sa mga bodyguard ay may matipunong figure at matatalas na mata. Sa isang sulyap, masasabi agad na silang lahat ay mga top-notch combat trainees. My God! It's Nicole. Si Nicole, ang panganay na anak ng mga Young. Nakilala ng ilang tao. Kung sino ang magandang babaeng iyon at hindi napigil ang sumigaw ng malakas. Si Nicole ay hindi isang pangkaraniwang figure, at hindi maraming tao ang nakakita sa kanya ng kanilang sariling mga mata. Gayunpaman, ang kanyang reputasyon ay nauna sa kanya, dahil siya ang hiyas ng mga kabataan at isa sa 4 na kilalang mga dalaga sa Palanan City. Sa sandaling ihayag ng isang tao sa karamihan ang pagkakakilanlan ni Nicole, agad na napagtanto ng lahat na ang kaakit-akit at marangal na kagandahang ito sa kanilang harapan ay ang diyosa na hinahangad ng marami sa mga tauhan ng Palanan City. Sabi nila iyan. Si Nicole ay hindi pa nagka-boyfriend at palaging single. Bakit siya pupunta ngayon sa Civil Records Office? Nagkaroon na ba siya ng boyfriend? May balak ba siyang magpakasal? Lahat ay may curious na hitsura sa kanilang mukha, at sa sandaling may mga bulong na ang layunin ni Nicole malamang na kunin ang kanyang mga pangyayari ng kasal, ang lahat ng lalaking naruroon ay tila nalungkot. Ang paninibugho sa puso ng bawat lalaki ay hindi na makontrol, dahil lahat sila ay nagtataka kung sino ang maswerteng chap na kinagigiliwan ni Nicole na diyosa. Hindi pinansin ni Nicole ang maningning na tingin ng lahat, pumasok sa bulwagan, at dumiretso sa direksyon ni Brody. Namumula ang mukha ni Brody, at ang kanyang puso ay tumibok sa pananabik. Siya ang pinakamatandang young master ng Sullivan Enterprises at isang kilalang figure sa business circle. Natural lang na nakilala niya si Nicole noon. Napabuga siya ng tubig sa unang pagkakataon na nakita niya si Nicole, at pagkatapos ay ginawa niya itong diyosa sa kanyang mga panaginip. Gayunpaman, ang mga Young ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Palanan City, kasama ang isang impluwensyang sumasaklaw sa militar, politika, at negosyo. Kaya mas malakas sila kaysa sa Sullivan Enterprises at nangunguna sila ng maraming taon kaysa sa huli. Gawin ito. Gayunpaman, nagulat siya, nagkusa si Nicole na lumapit sa kanya, na labis na ikinatuwa niya kung kaya't nawalan siya ng lakas.
Kabanata 6. Miss Young, nandito ka ba para makipag-usap sa akin? Masiglang bati ni Brody sa kanya na parang sarat na kumakawag-kawag ng buntot, huminto lamang sa pagluhod at pagdila sa kanyang mga paa. Hindi man lang nilinggan ni Nicole si Brody at lumingon sa kanya para tingnan si John. Sa sandaling pagtitig niya sa kanya, isang bakas ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang malamig at magandang mukha. Hindi siya nagligtas sa pagsisikap na hanapin si John noong nakaraang gabi dahil naniniwala siyang buhay pa si John. Ang B** star na iyon ang isang hindi pinahintulutang mamatay ng ganoon kadali ang lalaki pagkatapos niyang madama ang damdamin mula sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, ginamit niya ang kanyang sarili sa mga mapagkukunan ng Youngs ng umagang iyon upang makuha ang bawat detalye tungkol kay John. Sa huli ay nalaman niya ang tungkol sa plano ni John na hiwalayan si Evelyn. Dahil dito, agad siyang sumugod sa Civil Records Office upang tingnan kung mahahanap niya si John. Oo nga, nakita niya ang isang taong kahawig ni John na nakayuko sa lupa habang nakayakap sa ulo nito. Hindi niya makita ng malinaw ang hitsura nito, at hindi niya makumpirma kung siya nga ang hinahanap niya. Tumigil ang dalawang bodyguard sa paghampas kay John dahil nandoon si Nicole. Tumangala si John matapos maramdaman ang bahagyang pagbabago sa kapaligiran. Lo and behold, ang una niyang nakita ay ang malabo at puno ng emosyong mga mata ni Nicole. Nicole! Ikaw na! Natatarantang napatayo si John dahil hindi niya inaasahang makikita niya si Nicole ng ganoon kaga. Napatingin si Nicole kay John na may salungat na ekspresyon. Bagamat napakadamdamin niya, may bahagi sa kanya na gustong pigilan ang mga emosyong iyon. Malakas ang pagnanais niyang pag-alitan ang bastos na iyon para sa pakiramdam niya, ngunit hindi may kailan na iniligtas niya ang kanyang buhay. Sa huli, nang inig ang maselang katawan ni Nicole, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata na parang umaapaw na ilog. Hindi siya mapigilan. Sa iba pang emosyon, ibinagsak niya ang sarili sa mga bisig ni John. Natulala si John. Si Brody, Evelyn, at Helen ay natulala nang makita ang nangyari. Lahat ng naruroon ay tumahimik din. Hindi nila pinangarap na si Nicole, ang babae na unang niranggo sa 4 sa pinakamagandang babae ng Palanan City, ay magkukusa na tanggapin ang nakalulungkot na dahilan ng isang lalaki. Ito ay nakakagulat. Higit pa rito, marami sa mga naruroon doon ay itinuring si John bilang isang walang kwentang tao pagkatapos na agawin ni Brody ang kanyang asawa, at ang paghamak lamang nila kay John. Ang mga tungkulin ay nabaligtad, gayunpaman, at sila ang gumawa ng katangahan sa kanilang sarili. Ang lalaking itinuring nilang walang kwentang basura ay nagawang manalo kay Nicole, ang numero 1 diyosa na hinahangad ng lahat ng lalaki sa Palanan City. Tumingin sila kay John na may nakakabaliw na selos. At wala nang ibang gusto kundi ang wakasan ang kanyang buhay. Kung nakakamatay lang ang tingin, 10,000 beses nang namatay si John. Nang mawala ng malay si John, agad niyang tinulungan si Nicole na wala sa kanyang mga braso at sinabing, Nicole, bakit ka nandito? Nandito ako para sa iyo, may pamumumula sa magandang mukha ni Nicole, ngunit nang makita niya ang isang pahid ng dugo na tumutulog mula sa sulok ng bibig ni John, inalis niya ang lahat ng iniisip tungkol sa paggunita. Kasama si John. Inabot niya ang sugat sa gilid ng bibig ni John, at medyo nagyelo ang kanyang magandang mukha. Paano mo napunta yan sa mukha mo, John? Sino ang nanakit sa iyo? Ako, sumulyap si John kay Brody nang hindi sinasadya. Ginawa mo ito, Brody. Nagalit si Nicole at tinapunan niya ng malamig na tingin si Brody. Masusing pagsisiyasat siya sa background ni John at alam niyang niloko ang asawa niyang si Evelyn. Siya kay Brody. Sinira ni Brody ang kasal ni John at nagbanta na tatapusin ang buhay ng huli. Nakakahiya talaga. Kinilig si Brody, at humakbang si Evelyn bago pa siya makasagot. Sino ka ba? How dare you talk to my husband like that? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinakamatandang young master ng Sullivan Enterprises. Mayabang na saway ni Evelyn. Hindi niya nakita si Nicole noon at wala siyang ideya kung sino si Nicole. Ang alam niya lang ay ang hitsura ni Nicole ay kaga sa kanya sa lahat ng paraan, kaya't napalingon si Nicole pagkatapos pumasok. Si Evelyn ay nagseselos at hindi nasisiyahan. Asawa ka ba ni John, Evelyn? Ngumiti si Nicole at nahulaan agad ang pagkakakilanlan ni Evelyn. Ako nga.
O sa halip, ako noon. Hiniwalayan ko na siya. Isa siyang walang kwenta na pulubi at kung tutuusin sa paraan ng pagyakap mo sa kanya para bang siya ay isang uri ng kayamanan, tiyak na walang kwenta ka rin sa kanya. Nini siya ni Evelyn, ngunit bago pa siya makapagpatuloy ay sinampal siya. Kabanata 7. Umalangaw-ngaw ang malutong na sampal sa loob ng opisina matapos magtaas ng kamay si Nicole at bigyan ng mahigpit na sampal si Evelyn. Oh, pasok na, B***. Ang lakas ng loob mong sampelan ako. Nobela. Tinakpi ni Evelyn ang kanyang pisngi. Namumula ang mga mata niya sa galit habang sumusugod kay Nicole na may masamang hangarin. Mabilis na tumugon si Nicole at binigyan ng backhand na sampal sa kabilang pisngi si Evelyn. Hindi tatanggapin ni Evelyn ang kahihiyan sa ganoong paraan. Nadapa siya at umiyak kay Brody, "Darling, this B*** slap me. Kailangan mong makamit ang hustisya para sa akin." Hustisya, pa ako. Isang galit na Brody ang sinampal ng malakas si Evelyn na siya ay nahulog sa lupa. Natigilan si Evelyn sa sampal at tila hindi makapaniwala. Sabi ko sampelan mo siya. Bakit mo ako sinasampal sa halip? Para sa iyo ang sampal na iyon. Alam mo ba kung sino ito? Ito si Nicole, ang panganay na anak ng mga kabataan. Sinusubukan mo bang sirain ang mga Sullivans? Galit na saway ni Brody. Natulala si Evelyn at sa wakas ay napagtanto niyang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Ang mga Sullivans ay isang mayayamang pamilya sa Palanan City. Sila ay isang pangalawang rate na puwersa sa pinakamahusay, at ang kanilang impluwensya ay malayo sa likod ng isang tunay na first-rate na pamilya tulad ng mga Yang. Ano ba, kahit ang ama ni Brody ay hindi maglalakas loob na saktan si Nicole kung siya ay dumating ng personal. Huwag kang magalit, Miss Yang. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Nagmamadaling yumuko si Brody at ngumiti ng paumanhin. Hindi pagkakaunawaan. Wala akong nakitang hindi pagkakaunawaan. Ngumisi si Nicole, saka inutusan ang ilang bodyguard sa likod niya, binubuli ng mga taong ito ang kaibigan kong si Lo. Pwede mo ba silang turuan ng leksyon para sa akin, please? Titigil ka lang kapag sinabi ko. Naiintindihan. Ginawa naman ng mga bodyguard ang sinabi sa kanila at agad na pinalibutan si Brody at ang dalawa niyang bodyguard. Si Evelyn naman ay isang babae, at hinihingal na siya matapos siyang sampelan ni Nicole ng 2 beses. Kaya naman, nagpa siya si Nicole na huwag gawing mas mahirap ang mga bagay para kay Evelyn. Walang ganong swerte si Brody at ang 2 bodyguard. Pinalibutan silang 3 ng 6 na bodyguard ni Nicole sa gitna habang nagsimula silang manuntok at sumipa ng walang awa. Miss Yang, na-realize ko ang pagkakamali ko ngayon. Patawarin mo ako. Paulit-ulit na sigaw ni Brody. Siya ay pumulupot na parang bola, tinakpan ang kanyang ulo ng kanyang mga braso, at walang katapusang humingi ng awa. Bakit ko sasabihin sa mga tauhan ko na tigilan na kung hindi ka man lang nagpakita ng awa kay John kanina? Malamig na bamantong hininga si Nicole at nagsalita na may bakas ng galit at lamig sa boses. Lalong naging malupit ang mga bodyguard. Natikman lang ni Evelyn ang pagiging mabigat ni Nicole, kaya napaupo na lang siya nang may pag-aalala sa tabi ni Brody dahil natatakot siyang humakbang pasulong at pigilan siyang bugbugin ng bodyguard ni Nicole. Kung mayroon kang kung ano ang kinakailangan, bakit hindi ka lumapit sa akin sa halip na magtago sa likod ng isang babae? Galit na saway ni Evelyn kay John na sinalubong naman ng malamig na tingin ni John. Gayunpaman, lumakad pa rin siya sa gilid ni Nicole at sinenyasan si Nicole na huminto. Maaari mong sabihin sa kanila na huminto na, Nicole. Nagpapasalamat ako sa iyong mga kilo, kaya't itigil na ito. Napatingin si Nicole sa ekspresyon ni John at agad niyang naintindihan ang gustong ipahiwatig ng kanyang determinadong tingin. Naisip niya na gusto ni John na personal na makaganti sa darating, at ayaw niyang umasa sa kanya para makamit iyon. Tama ang kanyang hula, at ang mga salita ni Evelyn ay isang jab sa pagpapahalaga sa sarili ni John. Ang kahihiyan na naranasan ni John sa araw na iyon ay mananatili sa kanyang alaala, ngunit umaasa pa rin siyang umasa sa kanyang sarili upang maalis ang kahihiyang iyon sa hinaharap. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong patunayan ang sarili kung aasa siya kay Nicole na babalikan sila para sa kanya. Ang swerte niyo ngayon. Ililibre ko kayong 2 ng 1 beses lang para sa kapakanan ni John.
Malamig na ngumuso si Nicole, saka tumalikod at ngumiti kay John. Maraming bagay ang gusto kong pag-usapan sa iyo. Sumama ka sa akin. Tumango si John bilang tugon. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan si Evelyn nang sumakay siya sa sasakyan at umalis kasama si Nicole. Sa dagandong ng makina, ang nakakatakot ngunit marangyang Rolls-Royce ay tumilapon. Sa kabaligtaran, ang malabo na Porsche ni Brody ay hindi mukhang maluho. Damn it! Paanong ang isang walang kwenta gaya ni John ay makikipag-ugnay sa isang babaeng tulad ni Nicole? Nakitulog ba siya nang hindi siya umuwi kagabi? Inis na inihakbang ni Evelyn ang kanyang mga paa. Bagamat walang duda na si Evelyn ang nagpal-AS kay John, naramdaman niyang hindi siya karapat-dapat kay John ang magpakita kay Nicole. Kabanata 8. Lalong nagalit si Evelyn habang iniisip ang nangyari. Hindi nagtagal ay bumangon si Brody mula sa lupa sa pagkabalisa. Pambihira siyang mukhang miserable na may asul na ilong at namamaga ang mukha. Imposible. Si Nicole ang panganay na binibini ng mga kabataan. Siya ay isang napakarespetadong tao. Wala sa mga mayaman at makapangyarihang binata ng Palanan City ang nakatawag sa kanya ng pansin, kaya paano nagawa ng isang basurang tulad ni John? Baka nagkataon lang na magkakilala silang dalawa. Tinapin ni Brody ang kanyang mukha at napaungol sa sakit. Si Nicole ay isang diyosa sa kanyang mga mata, malakas na naiiba sa kanyang mababang impresyon kay John. Mas maaga siyang mamatay kaysa maniwala na may espesyal na relasyon sina John at Nicole. Tama ka. Si Nicole ay hindi maaaring magkagusto sa kanya maliban kung siya ay bulag, ngunit sa pag-iisip kahit na si Nicole ay bulag, hindi niya kailanman magugustuhan ang ilang basurang tulad niya. Napangiti si Evelyn ng hindi maganda, at ang kanyang puso ay naging mas magaan. Who cares what kind of relationship meron sila? Kasalanan lahat ni John kung bakit nangyari ito sa akin. I'm going to get back at him for this. Baka sa mukha ni Brody ang sama ng loob. Hindi niya kayang guluhin ang mga yang at natatakot din siyang magtanim ng sama ng loob kay Nicole. Dahil dito, sinisi niya ang lahat kay John. Hindi naiwasang mapamura ang mga nakapaligid sa paligid nang makita nila kung gaano kawalan GS sina Brody at Evelyn. Nakita ng lahat kung paano hinikayat ni John si Nicole na palayain si Brody. Gayunpaman, hindi nagpakita ng pasasalamat si Brody at sa halip ay nagalit kay John. Masyadong walang hiya. Sa kasamaang palad, ang mga Sullivans ay makapangyarihan, at ang magagawa lang ng iba ay ang hamakin siya ng tahimik nang hindi sinasabi ito sa kanyang mukha. Naiwan si John pagkatapos makipaghiwalay kay Evelyn. Wala siyang mga gamit, at ang pinakamahalaga ang pangangailangan para sa kanya sa sandaling ito ay isang lugar na matutuluyan. Ang Sovereign Hotel ay isa sa mga pinakamarangyang 5-star hotel sa buong Palanan City, at binalak ni Nicole na doon muna siya manirahan pansamantala. Maaari rin niyang itanong sa kanya ang eksaktong detalye ng nangyari noong nakaraang gabi. Nang makarating sila sa hotel, sinenyasan ni Nicole ang kanyang mga bodyguard na maghintay sa labas habang pinapasok niya si John. Sila. Nang lumakad si John sa red carpet ng hotel, tumingin siya sa paligid at laking gulat niya kung gaano kaganda at karangyan ang palamuti. Kailanman ay hindi siya nakatapak sa isang lugar na kasing high-end ng isang 5-star hotel, at hindi niya maiwasang hindi. Medyo hindi komportable na naroon. Higit pa rito, ang kanyang punit-punit na clothes. Malaki ang kaibahan sa hotel. Nag-iingat siya sa bawat hakbang dahil nag-aalala siyang baka madungisan ng sapatos niya ang high-end na red carpet ng hotel. Hold it. Isa itong high-end na hotel. Bawal pumasok ang mga pulubi. Shoo! Mamalumos ka sa ibang lugar. May dumating na isang batang 27 o 28 anyos na babae na nakasuot ng uniforme ng supervisor. Naglagay siya ng pagiging superior at marahas na sinigawan ang dalawang katulong na bumati kina Nicole at John. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Bulag ka ba? Paano mo papasukin ang isang pulubi? Sino ang tinatawag mong pulubi? Nagulat si Nicole at saglit na hindi alam ang isasagot. Ilang sandali pa, nakita niyang lumakad ang supervisor kay John bago ito itinuro. Umalis ka rito, kaawa-awa mong pulubi. Sumigaw ang supervisor, hindi na siya tinutulak palabas. Nakaramdam na si John ng hiya sa kanyang sarili, simula pa lang, at namula ang mukha niya nang magalit siya ng supervisor. Nais niyang mabaon na lang siya sa isang buta sa lupa.
Naintindihan ni Nicole ang nangyari at agad na nanlamig ang magandang mukha nito. Itinulak niya ang daliri ng babae at sinabing, ikaw ang bulag. Mukha ba siyang pulubi sa'yo? Kaibigan ko siya. Nandito kami para mag-book ng kwarto. Mag-book ng kwarto. Tiningnan ng supervisor si Nicole mula ulo hanggang paa. You dress like a rich lady but you're booking a room with a pulubi. Ipagpalagay ko ay pareho ka sa kanya noon. Lumabas na kayo sa hotel namin. Galit na galit si Nicole. Ang mga mean people lang na tulad mo ang makakapagsabi ng mga ganyan. Nasaan ang manager mo? Sabihan mo siyang lumabas dito at makipagkita sa akin. Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mong hingin ng manager? Namin. Ngumiti ng masama ang supervisor. Nanginginig si Nicole sa galit. Kung hindi niya napigilan ang sarili para sa kapakanan ng kanyang pagkakakilanlan, sasampalin na niya ang supervisor sa mukha. Naalerto na ang staff ng hotel sa kaguluhan doon. Isang binata ng mga 36 o 37 taong gulang ang sumugod sa lalong madaling panahon. At name tag na may nakasulat na Lobby Manager Wendell Dyer ay nakapin sa kanyang suit lapel. Kabanata Siyam. Anong nangyayari, Cheryl? Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Tanong ni Wendell. Pinsan. Dumating ka sa tamang panahon. Ang dalawang pulubi na ito ay nagdudulot ng gulo at ito ay nakakaapekto sa imahe ng aming hotel. Itinuro ng supervisor sina Nicole at John na may mapanlate na ekspresyon. Tumingin si Wendell sa direksyon ng daliri ni Cheryl at agad na nakita si Nicole. Ang kanyang unang tingin ay nagdulot ng pagkamangha dahil siya ay nabihag ng ang magandang mukha at marangal na ugali ni Nicole. Sa kanyang pangalawang sulyap, ang kanyang ekspresyon ay lubos na nagbago, at ang mga butil ng malamig na pawis ay nagsimulang lumitaw sa kanyang noo. Si Nicole ay bihirang magpakita sa publiko, at kakaunti sa mga hindi kabilang sa bilog ng mayayaman o makapangyarihang mga indibidwal ang nakakaalam kung ano ang hitsura niya. Si Wendell ay hindi kailanman kwalipikadong makilala si Nicole, ngunit dahil ang negosyo ng mga yang ay sumasaklaw sa maraming industriya, kadalasan ay nagbibigay aliw sila sa mga bisitang VIP o mga pangunahing customer ng kumpanya sa pamamagitan ng pag-aayos ng pananatili para sa kanila sa The Sovereign Hotel. Ang swerte ni Wendell na nakilala ni Wendell si Nicole minsan, kaya alam niya ang pagkakakilanlan ni Nicole sa isang sulyap. Sa mga sandaling ito, takot na takot si Wendell kaya nanghina ang kanyang mga paa, at halos mapaluhod siya. Hindi siya ang uri ng tao niya. Kayang manakit. Nasaan ang seguridad? May tao, tumawag ng security. Ganito ba ginagawa mo ang iyong trabaho sa hotel na ito? Hindi ka ba magmadali at itaboy ang dalawang pulubi na iyan? Si Cheryl ay nagsimulang sumigaw na parang walang kwenta. Isang kamay at natigilan sa sampal na iyon. You dumb wit. Alam mo ba kung sino ito? Ito si Nicole Young. Ang panganay na binibini ng mga kabataan. Matiim na pinandilatan ni Wendell si Cheryl at nguyain niya si Cheryl. Si Cheryl ay ang malayong pinsan niya na naging dahilan upang aibuli niya ang ilan sa mga mas mabababang rank na attendant sa hotel dahil konektado ito sa kanya ng dugo. Pinaikit niya ang kanyang mga paglabag para sa kapakanan ng kanilang mga kamag-anak, ngunit nagdulot ng malubhang problema si Cheryl sa pamamagitan ng pag-provoke kay Nicole. Dahil sa impluwensya ng mga kabataan sa Palanan City, siya ay pagdurusa kasama si Cheryl kung ang usapin ay hindi mapangasiwaan ng maayos. Mabuti. Alam niya na si Nicole ang pinakamatandang binibini ng mga kabataan at siya rin ang pinakamataas na kinikilala sa apat na sikat na dilag sa Palanan City. Kahit na hindi dumating ang mga kabataan para sa kanya, ang mga mayamang tagahanga ni Nicole ay halos tiyak na sisirain siya ng isang beses. Nalaman nilang nasaktan niya si Nicole. Natakot si Cheryl kaya nanghina ang mga tuhod niya. Agad siyang lumuhad at nagsimulang humingi ng awa. Miss Young, sorry kung hindi ko alam kung sino ka kanina. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Please find it in your heart to forgive me, than take offense with someone like me who is under you. Nanginginig sa takot si Cheryl at patuloy na nagmakaawa. Nadurog ang puso ni Wendell nang makita ang walang ekspresyon na mukha ni Nicole. Sinaway niya ito ng mariin, sampelan mo ang sarili mo. Saglit na nag-alinlangan si Cheryl ngunit kalaban ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsimulang sampelan ang sarili. Mas lalo pa niyang sinampal ang sarili habang sinasabing, I'm sorry.
I'm so sorry. Sinampal niya ang sarili niya sa bawat paghingi ng tawad hanggang sa magsimulang magdugo ang sulok ng kanyang bibig. Humihingi ng tawad sa kaibigan ko. Malamig na utos ni Nicole. Siyempre. I'm sorry, sir. I was wrong. Mukhang hindi na pinansin ni Cheryl na pulubi si John at agad siyang lumuhad sa harap niya para humingi ng tawad. Nagulat si John at medyo na-overwhelm. Noon, nahahati ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa pananatili sa bahay at nagtatrabaho sa kumpanya. Hindi na siya nagpunta kahit saan pa. Hindi niya narinig ang tungkol sa kagandahan ng Palanan City, lalo na ang mga kabataan. Wala rin siyang ideya na ang mga kabataan ay isang maimpluwensyang pamilya, at wala siyang ideya kung gaano kakilakilabot ang mga kabataan. Alam niyang inutusan ni Nicole ang kanyang mga bodyguard na bugbugin si Brody nang walang kabuluhan sa Civil Records Office. Pagkatapos ay naroon din si Cheryl, na labis na natakot matapos malaman ang tunay na pagkatao ni Nicole kaya lumuhad siya at nagsimulang humingi ng awa. Ang mga iyang ay dapat na isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Walang alinlangan na medyo naramdaman ni John si Nicole noong nakaraang gabi, ngunit si Nicole ay tila kumilos na parang walang nangyari, dahilan upang magtaka si John kung bakit ganoon ang nangyari. Kabanata 10. Hinayaan ni John ang kanyang imahinasyon na tumakbo ng ligaw sa isang sandali ngunit siniguro na maalis ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Lumapit siya kay Nicole at hinayla ang braso nito habang bumubulong, "Forget about her, Nicole. Sanay na rin ako sa ganitong treatment," nakaramdam si Nicole ng kirot sa kanyang puso. Ramdam niya ang pait at kawalan ng kakayahan sa mga salita ni John, kasama ang banayad na pahiwatig ng kanyang pagiging inferiority complex. "Miss Young, ito ay ganap na kasalanan ni Cheryl. Disiplinahin ko siya sa tamang panahon. Please give her another chance to learn from her mistakes," same time na pakiusap ni Wendell. His hatred to Cheryl started to manifest. Kailangan niyang tiyakin na hindi itutuloy ni Cheryl ang pag-arte ng ganoon sa hinaharap. Maaaring siya ay nabitawan sa pagkakataong iyon, ngunit ang pagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa kanyang mga kalokohan ay sa kalaunan ay magdudulot din ng kapahamakan para sa kanya. Bumangon ka. Dahil pinili ng kaibigan ko na patawarin ka, papayag akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Sana ay matuto kang hubugin sa hinaharap. Malamig na bumantong hininga si Nicole. Kaya niyang magpatawad kapag kailangan ng sitwasyon. Kung tutuusin, hindi niya nagustuhang gamitin ang kanyang pagkatao para mangapi ng iba, at ayaw niyang makipagtalo sa ilang hamak na tao. "Salamat, Miss Young." "Salamat, sir." Sa wakas ay naging matapang na si Cheryl na tumayo, dahil pakiramdam niya ay nabigyan siya ng pardon. Gayunpaman, ang damit sa kanyang likod ay basang-basa na sa malamig na pawis. Marami sa mga panauhin doon ang naalarma. Nang malaman nila na ang marangal at magandang babae sa harapan nila ay si Nicole, lahat sila ay may pagtataka habang kumikinang ang kanilang mga mata. Na may nagninangas na liwanag. Marami sa kanila ang lihim na naglabas ng kanilang mga cellphone upang kumuha ng ilang mga larawan, dahil inaasahan nilang makuha ang magandang hitsura ni Nicole sa kamera. Ang hotel. Ang mga hotel ay nakakalito na lugar dahil medyo hindi nararapat na mag-book ng kwarto doon kasama si John. Magiging masama lamang para sa kanilang dalawa kung ang anumang hindi pagkakaunawaan o bulong-bulungan ay magsimulang kumalat. Hindi sinasabi na siya ay may malinis na budi at sa makatuwid ay walang dapat ikatakot, ngunit marami sa kanyang mga manliligaw ay mga anak ng mayaman at makapangyarihan. Ang hindi pagkakaunawaan na kinasasangkutan ng mga ganitong isyo ay madaling magdulot ng hindi kinakailangang gulo kay John. Iyon ang huling bagay na gustong makita ni Nicole. Ang Dragon Bay Villas ay isa sa pinakasikat, upscale na villa sa Palanan City. Napapalibutan ng mga bundok at ilog ang lugar at biniyayaan ito ng bihirang magagandang tanawin. Mga taong ang reputasyon ay kasing kahulugan ng kakisigan at karangyan. Bumili si Nicole ng 2 set ng mga high-end na damit para kay John sa malapit na mall bago bumalik sa villa kasama si John. Manatili sa loob. Maaari kang manatili sa aking lugar sa loob ng ilang araw at bibilhan kita ng bahay bukas. Maaari kang lumipat sa iyong bagong tahanan kapag natapos na ang mga formalidad. Bahagyang namula si Nicole sa kanyang magandang mukha.
Bilang isang taong palaging pinananatiling malinis ang sarili, hindi niya kailanman pinayagan ang isang miyembro ng kabaligtaran ng kasarian sa kanyang tirahan noon, lalo na ang pag-imbita sila ay magdamag. Magkagayunman, gumawa siya ng eksepsyon na iuwi si John upang pasalamatan siya sa kanyang naging iligtas buhay na biyaya. Siyempre, ang tanging dahilan kung bakit niya lubos na pinagkatiwalaan si John ay dahil iniligtas niya ang kanyang sarili. Buhay noong nakaraang gabi. Ang integridad na iyon lamang ang nakakumbinsi sa kanya ni John ay hindi masamang tao. Salamat, ngunit hindi mo na ako kailangang bilhan ng bahay. Kumaway si John sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang mga salita ay madaling mapagkakamalan upang magpahiwatig na gusto niya na manatili sa bahay ni Nicole magpakailanman. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, sapat na ang aking pasasalamat kung kuka ng lugar kung saan ako mangungupahan. Ibabalik ko ang perang ginastos mo sa rente ko kapag kumita na ako, sabi ni John na may awkward na ngiti. Ngumiti si Nicole bilang ganti at hindi isinapuso ang mga sinabi niya. Kinuha niya ang isang ID card at ibinalik ito sa kanya, na nagsasabing, eto ang iyong ID card. Natagpuan ito ng aking mga tauhan sa tambakan ng basura, kaya napaisip ako kung bakit ito nandoon sa simula pa lang. Sagabal ka. Tuwang-tuwa si John habang kinukuha ang ID card. Wala man lang siyang pera, ngunit ang pagkakaroon ng ID card ay makakahanap na siya ng trabaho sa lalong madaling panahon upang matiyak na ang kanyang pinakapangunahing pangangailangan sa buhay ay natutugunan. Namula ang mukha ni John nang maalala niya kung paano napunta sa tambakan ng basura ang kanyang ID card. Nahihiya siyang sabihin kay Nicole kung gaano kaawa-awa ang buhay niya nang mag-asawa siya, kaya ipinaliwanag niya ang lahat ng hindi masyadong nagdetalye. Oh,